Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralin natin ngayong araw na to ay ang ating module sa Mother Tongue, ang Module 4 ng unang markahan. Idetalye mo. Kayo ba ay handa na? Kung kayo ay handa na, umupo na at makinig at manood sa videong ito. Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang napapaloob sa module na ito. Subukin mo kung paano ang pagsulat ng detalye mula sa kwentong binasa. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito. Pagkatapos pag-aralan ang module na ito, ikaw ay inaasahang nakasusulat ng detalye mula sa kwentong binasa. Atin munang sagutin ang subukin. Basahin at piliin ang wastong sagot. Isulat ang titik ng iyong sagot sa papel o sa kwaderno. Number 1. Ito ay tumutukoy sa panauhin sa kwento. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Suliranin. D. Pangyayari. Tapos ka na ba? Pumunta naman tayo sa number 2. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Saan nga ba naganap ang kwento? A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Suliranin. At D. Pangyayari. Tapos na? Sagutin naman natin ang bilang 3. Ito ay tumutukoy sa banghay sa kwento. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Suliranin. D. Pangyayari. At ang 4, ito ay tumutukoy sa problemang kinahaharap ng tauhan sa kwento. Problemang kinahaharap. Ano ba ang naging problema sa kwento? A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Suliranin. At D. Pangyayari. At ang panghuli ang ating 5. Ano ang iba pang tawag sa salitang salaysay? A. Istorya. B. Tagpuan. C. Suliranin. At D. Pangyayari. Kung ikaw ay tapos na, punta na tayo sa susunod na slide. Para sa Aralin 1, idetalye mo. Mayroon ka bang mga idolong artista mula sa pinanood mong mga palabas sa telebisyon at sa mga pelikula? O hindi kaya ay mga bayani sa kwentong iyong binasa sa paborito mong aklat? Alam mo ba kung ano ang tawag sa kanila? Bawat palabas, pelikula o mga kwento sa aklat ay may tinatawag na elemento. Tara, isa-isahin natin ito. Para sa balikan. Sa pandemya ng COVID-19, magbigay ng mga detalye sa pangyayaring naganap. Isulat ang sagot sa iyong papel o kwaderno. O pwede rin dito sa inyong module. Ano ba ang inyong mga nakita o narinig na mga pangyayaring naganap sa pandemya ng COVID-19? Iyon po ang inyong isusulat.
Para naman po sa ating tuklasin, basahin ang kwento at isulat ang mga mahalagang detalye. So, handa na ba kayo? Ating basahin ang kwentong Ang Pag-asa ni Sisa ni Lovely Joy M. Ariate. Ang Pag-asa ni Sisa ni Lovely Joy M. Ariate. Si Sisa ay ang panganay sa 9 na anak ni Namang Siral at Aling Jessa. Nakatira sila sa bukiring bahagi ng Barangay Limao na siyang sinasaka ni Mang Siral. Ang kanyang ina ay isang may bahay at nag-aalaga sa kanila. Mahirap ang kanilang pamumuhay na umabot sa puntong dinanas nila ang gutom at sobrang kagipitan. Isang hapon sa pag-uwi ni Sisa, "Mano po, inay?" "Kaawaan ka ng Diyos, anak," sagot ng nanay. Dali-daling nagbihis si Sisa at pumunta sa kusina upang magsaing. Laking gulat niya nang buksan ang bigasan. Wala na pala itong laman. "Nay! Nay! Wala na po tayong lulutuin ngayon," sabi ni Sisa. "Sisa, pumunta ka muna kina Aling Sinta. Umutang ka ng 1 kilong bigas," sagot ng nanay. Habang siya ay naglalakad patungo sa tindahan, nakita niya ang malaking bahay ng kanyang guro na si Binibining Beka. "Wow! Napakaganda talaga ng bahay ni Ma'am. Sigurado akong hindi nila naranasang nagutom. Napakasarap sigurong tumira sa malaking bahay," paghanga ni Sisa. Pagdating niya sa tindahan, "Magandang hapon po, Aling Sinta. Mangungutang po ako ng 1 kilong bigas." "Aba, Sisa, mahaba-haba na ang inyong listahan. Pero aasahan ko na kapag naibenta na ang kopra ng iyong ama ngayong buwan, ay babayaran ito," pabirong sagot ni Aling Sinta. "Opo, Aling Sinta, maraming salamat," tugon ni Sisa. Habang naglalakad pa uwi si Sisa, ay bigla niyang nakita ang kanyang kamag-aral na si Ken. Nahiya siya sa bitbit niyang 1 kilong bigas. "Naku! Nakakahiya! Itatago ko ang bigas sa ilalim ng damit ko," bulong niya sa sarili. "Sisa, ano ba yung tinatago mo?" tanong ni Ken. Wala ito," sagot ni Sisa. "Anong wala? Unti-unting nalalaglag ang mga butil ng bigas," natatawang sabi ni Ken. Sa labis na kahihiyan, tumakbo siya ng mabilis habang umiiyak. Pagdating sa bahay ay agad siyang tinanong ng kanyang ina, "Bakit ka humihingal at umiiyak? Nasaan na ang bigas?" Hindi nakasagot si Sisa sa sobrang lungkot. "Ano ang nangyari, Sisa?" tanong ng nanay. Pautal-utal na sumagot si Sisa. "Nay, nahihiya po akong makita ng aking kaklase na may dalang 1 kilong bigas." Mahinahong sumagot si Aling Jessa. "Anak, wala namang problema sa pagdadala ng 1 kilong bigas. Kahit inutang pa natin ito,
Babayaran din naman kapag may pera na tayo. Hindi kailanman dapat ikinahihiya ang kahirapan kung wala ka namang inaapakang tao. Humagulgol si Sisa. Opo, Inay, patawad po. Ipinapangako ko po na magtatapos ako ng aking pag-aaral. Balang araw, magiging guro ako at magtatrabaho katulad ni Ma'am Becca upang hindi na natin daranasin ng hirap. Napaiyak na rin si Aling Jessa at niyakap ang anak. Napakaganda ng ating kwento, hindi ba mga bata? At ngayon naman, para sa suriin. Lagyan ng tamang sagot ang bawat patlang upang mabuo ang detalye ng binasang kwento. Isulat ang iyong sagot sa papel o sa kwaderno o maaaring dito sa ating module o sa inyong mga module. Para sa bilang 1 at 2. Sa kwentong Ang Pag-asa ni Sisa, blank ang pangalan ng ina at blank ang pangalan ng nakakatandang anak. Isulat ang kanilang mga pangalan sa patlang. Tapos na ba mga bata? Sa number 3, ang pamilyang nabanggit sa kwento ay nakatira sa patlang. Saan nakatira ang pamilyang nabanggit sa kwento? Isulat ito sa patlang. Tapos na? Pupunta na tayo sa susunod na bilang. Siya ay pinapunta sa tindahan upang mangutang ng patlang dahil wala silang maisaing. Ano ba ang inutang ng ating pangunahing tauhan? Number 5. Nahihiya siyang makita ng kanyang kamag-aral na may bitbit na bigas, kaya tinago niya ito sa loob ng damit at isulat sa patlang kung ano ang nangyari. Number 6. Pinayuhan siya ng kanyang ina na hindi dapat ikahiya ang patlang, lalong-lalo na kung wala kang taong tinatapakan. Ano ang dapat ikahiya ayon sa ating kwento? Kung ikaw ay tapos na, pumunta na tayo sa susunod na slide. Mga bata, ating tandaan na ang kwento ay may 3 elemento. Ito ang mga tagpuan, tauhan, at mga pangyayari. Ang tagpuan ay nagsasaad kung saan at kailan nangyari ang kwento. Ang tauhan naman ay ang mga tao na gumaganap sa kwento. Ang mga pangyayari naman ay nagpapakita sa pagkasunod-sunod ng kaganapan sa kwento, kabilang na ang mga naging suliranin at kalutasan nito. Naintindihan niyo ba mga bata? Kung naintindihan niyo, tayo na sa susunod na slide. Para naman sa ating pagyamanin,
Basahin ninyo ang kwentong Ang Pagdating ng Bagong Anghel ni Lovely Joy M. Ariate. Ito ay para sa gawain A. At pagkatapos niyong basahin, sagutin ang mga tanong tungkol sa ating kwento. Handa na ba mga bata? Basahin ito at unawain ng mabuti. Kung ikaw ay tapos na sa pagbabasa ng ating kwento, atin naman nang sagutin ang mga katanungan tungkol dito. Number 1. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Sinong mga gumanap sa kwento? Isulat ang sagot dito sa kasagutan. Number 2. Saan ang tagpuan? Saan nangyari ang ating kwento? Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan nangyari ang kwento. Tapos ka na ba? Number 3. Ano-ano ang detalye ng kwento? Ano-ano ang mga nangyari sa ating kwento? Number 4. Ano ang naging suliranin sa kwento? Ano ba ang naging problema na nabasa ninyo tungkol sa ating kwento? Isulat ang inyong kasagutan. At number 5, ano ang naging solusyon sa suliranin? Ano ba ang ginawa ng ating mga tauhan upang mabigyan ng kalutasan o solusyon ang suliranin na nangyari sa kwento? Isulat ang inyong sagot. At para naman sa ating gawain B, basahin ang kwentong Pangarap sa Barko. Basahin ito at unawain ng mabuti at pagkatapos sagutin ang mga katanungan tungkol sa nabasang kwento. Maaari itong isulat sa iyong sagutang papel o kwaderno o maaaring sa inyong module na lang sumagot. Handa na ba kayo mga bata? Tara, basahin na natin. Kung ikaw ay tapos na sa pagbabasa ng ating kwento, maaari mo nang sagutin ang pagsukat sa kaalaman. Para sa letrang A, talangguhit ng tauhan, pagmasdang mabuti ang ating larawan. Para sa unang kasagutan, isulat kung ano ang pamagat ng kwento. At pagkatapos, isulat sa ibaba nito sino ang pangunahing tauhan sa kwento. Pag ikaw ay tapos na, para sa kahon na ito o talangguhit, sagutin ng pangalawa. Ano-ano ang katangian ng pangunahing tauhan ng kwento? Tapos ka na ba? Handa na tayo para sa pangatlong talangguhit. Ano ang katangian ng pangunahing tauhan ang nais mong tularan? Tandaan, ano ang pangunahing o ano ang katangian ng pangunahing tauhan ang nais mong tularan at bakit? Tapos ka na?
Kung ikaw ay tapos na, handa na para sa letrang B para sa talangguhit ng tagpuan. Kagaya sa letrang A, isulat muli ang pamagat ng ating kwento. Kung ikaw ay tapos na, sagutin na ang mga katanungan sa ibaba nito. Saan nangyari ang kwento? Kailan nangyari ang kwento? Ilarawan mo ang tagpuan ng kwento. Mga bata, tapos na ba kayo? Kung kayo ay tapos na, pumunta na tayo sa susunod na slide. At para naman sa letra C, talangguhit ng mga pangyayari. Isulat muli ang pamagat ng kwento. At pagkatapos, sagutin ang mga talangguhit ng mga pangyayari. Ano-ano ang pangyayari sa kwento? Isulat dito kung ano ang mga nangyari sa ating kwento. Pangalawa, ano ang suliranin sa kwento? Ano ba ang naging problema sa ating kwento? At ang pangatlo, ano ang solusyon sa suliranin? Ano ba ang ginawang solusyon o kalutasan ng ating mga tauhan para sa suliranin? Okay, mga bata, para sa isa-isip, ano-ano ang mahalagang elemento na dapat tandaan sa isang kwento? Natalakay natin yan sa unang bahagi ng ating aralin. Kung ano ang mga elemento na dapat tandaan sa isang kwento. Tapos na ba kayo? Kung kayo ay tapos na, pumunta na tayo sa susunod na slide. Para sa isagawa, sagutin ang mga katanungan. Bakit mahalagang malaman kung paano hanapin ang detalye ng isang kwento? Isulat ang inyong sagot sa patlang. Number 2. Gaano kahalaga ang bawat detalye ng isang kwento? Sa iyong palagay, ano ang posibleng mangyayari sa mga nakikinig kung kulang sa detalye ang kwentong napakinggan? Isulat muli ang inyong sagot sa patlang. At ang panghuli, ano-ano pa ang dapat mong pag-aralan at gawin upang lumawak ang iyong kaalaman sa pagtala ng detalye sa kwento? Ang kasagutan ay maaring iba-iba ang iyong opinyon. Kung ikaw ay tapos na, pumunta na tayo sa tayahin. Basahin at unawaing mabuti ang mga tanong. Piliin ang titik ng wastong sagot at isulat sa papel o kwaderno. O maaari ninyong bilugan sa inyong module. Number 1. Siya ay nakatira sa bukiring bahagi ng Limao. Ito ay A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Suliranin, D. Pangyayari, o pinangyarihan ng kwento.
Number 2. Sila ay nabuhay ng matiwasay, magpasawalang hanggan. Ito ay ang patlang ng kwento. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Suliranin. D. Pangyayari. Number 3. Ano ang magandang resulta kung iyong itatala ang bawat detalye ng kwentong binasa o napakinggan? A. Ito ay nagdudulot ng kalituhan. B. Madaling maalala ang mga detalye. C. Ang pagtatala ay nagdudulot ng kagalingan sa pagbibilang. D. Kapag itinatala ang mga detalye ng kwentong binabasa, ay maaari mo itong gamiting halimbawa sa pagsulat sa sariling kwento. Number 4. Kung ikaw ay gagawa ng kwento tungkol sa COVID-19, alin sa sumusunod ang maaaring solusyon upang malutas ang pagkalat nito? A. Iaasa sa swerte ang lahat. B. Isipin lamang ang kaligtasan ng sariling pamilya. C. Iaasa sa gobyerno at mga mayayaman ang pagtulong. D. Gagawa ng inisyatibong paraan tulad ng pananatili sa bahay at magbibigay ayon sa nakakaya. Number 5. Sa kwento ng programa ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa giyera kontra droga, ano ang mga naitalang suliranin nito maliban sa isa? A. Pagkamatay ng mga kapulisan. B. Pagkadamay ng mga inosenteng tao. C. Nawalan ng kahalagahan ang buhay ng tao. D. Mas dumami ang mga nagbebenta at gumagamit ng bawal na gamot. Ayan mga bata, patapos na ang ating aralin. Para sa karagdagang gawain, sumulat ng sariling kwento sa isang malinis na papel o kwaderno. Siguraduhing kumpleto ang mga detalye nito at isinaalang-alang ang mga elemento ng isang kwento. Hayan mga bata, tapos na ang ating aralin at sana nakatulong ang bidyong ito para kayo ay matuto. Salamat at magandang araw!